Aksyon, Millionaire, Fantasy. Kabanata 701, Treasure Identifying Golden Ice Age. Ikasyam sa listahan ng mayayaman. Nagulat si Luo Yaohua. Napakalakas. Parang Chinese ang pinanggalingan ng pangalan niya. Sinabi ni Luo Yaohua ang pangungusap na ito sa Ingles para maintindihan ito ni Lucy. Mabilis siyang sumagot, ito ang pangalawang pinakamalaking bangko sa Pilipinas. Ang kanyang ama ay incheck at ang kanyang ina ay isang bituin. Panipi, medyo nagulat din si Yang Bo, ngunit sinuri niya ang data at natagpuan na mayroong higit sa 100 milyong mga tao sa Pilipinas, kung saan higit sa 1 milyon ay mga Chinese na nagkakahalaga ng mas mababa sa 2%. Gayunpaman, ang maliit na grupong ito ay pinaniniwalaang kumokontrol sa economic lifeline ng Pilipinas. Mula sa pagbabangko, transportasyon, tabako, gamot, hanggang sa real estate, komunikasyon, catering at retail, ang pinakamahalagang industriya sa Pilipinas ay karaniwang pinangungunahan ng mga negosyong Chino. 6 sa nangungunang 10 pinakamayayamang tao sa Pilipinas ay mga Chinese, at ang 3 pinakamayayamang tao ay pawang mga Chinese. Yang Bo daw. Inilabas ni Yang Bo ang kanyang mobile phone at nagpadala ng maikling mensahe. Nagtatanong siya tungkol sa pamilya Zing. Parehong nagulat sina Luo Yaohua at Liu Pangzi. Lalong nagalit si Luo Yaohua. Dahil mataas ang katayuan ng mga incheck, paanong hindi natin makikitang ipahayag nila ang kanilang suporta sa 2 taong pagtatalo sa isla. Umiling si Yang Bo. Noong panahong iyon, mas marami ang mga lalaki at mas kaunting mga babae ang pumunta sa Timog, kaya maraming mga tao ang nag-asawa ng mga lokal na babae. Dagdag pa, ang ilang mga tao ay hindi sapat na pinag-aralan para sa kanilang mga anak, napakaraming mga inapo ng incheck ay ganap na Philistine. Natatakot ako na ito ay mahirap para sa kanila na magsalita. Hindi maintindihan ni Lucy ang kanilang komunikasyon. Siya ay nababalisa at nagmakaawa, Hugo. He is a child. Siguradong marami siyang bodyguards na dinala. Kaunti lang kayo. Huwag kang masaktan. Gusto mo ba kaming saktan? Hintayin mo ang susunod na buhay. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Lucy, at maging ang 4 na dalaga ay hindi maganda. Diniinan ni Yang Bo ang kanyang kamay at sinabing, kung patuloy kang umiinom, hindi ako naniniwala kung ano ang kaya niyang gawin. Sir, please, pumunta ka na dali. Pakiusap ni Lucy. Pagtingin sa ikasyam na pinakamayamang tao sa Pilipinas, nagtanong si Luo Yaobo, ilan ang asset sa Pilipinas? Umiling si Lucy. Hindi ako sigurado. Ang market value ng kanilang bangko ay $2 billion. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga bahagi. Si Luo Yaohua ay mukhang nandidiri, akala ko marami. Ito ay $1 bilyong lamang. Pagkatapos nito, itinuro ni Luo Yaohua si Yang Bo at sinabing, well, nakikita mo ba iyan? Masasabi kong mabuti ang mata mo. Makakakuha siya ng $1 bilyong na cash. Naiintindihan mo ba kung ano ibig sabihin nito? Mukhang hindi makapaniwala si Lucy. Umiling siya. Imposible. Napakabata niya. Kumaway si Yang Bo kay Luo Yaohua na huwag nang magsalita pa. Hindi pa rin makapaniwala si Lucy. Paano naging posible iyon? Habang nagsasalita siya, bumukas muli ang pinto ng kahon, at isang grupo ng mga tao ang pumasok. Si Wo Qiang ang unang sumugod. 4 na tao lang ang nasa likod niya. Kumaway si Yang Bo kay Wo Qiang, umupo sandali. Hindi nagsalita si Wo Qiang at umupo. Nang makita ang malungkot na mukha ni Wo Qiang, tinapik siya ni Yang Bo sa balikat, may sakit na naman ba ang kapatid mo? Tumango si Wo Qiang. Tumingin siya kay Yang Bo at gustong magsalita. Idiniin ni Yang Bo ang kanyang kamay at sinabing, kapag natapos na ang mga bagay-bagay dito, bumalik tayo sa kabisera ng Imperial. Huwag kang mag-alala. Mas alam ko kaysa sa iyo na ang iyong kapatid na babae ay dapat magkaroon ng kaunting sakit ngayon, at walang magiging problema para sa kahit 1 buwan lang. Sinusubukan ko ring humanap ng magandang paraan para malutas ang problemang ito minsan at para sa lahat. Maraming salamat, sir. Wo Qiang daw. Muli siyang tinapik ni Yang Bo sa balikat. Nag-aalala ako tungkol sa bagay na ito. Sa kasalukuyan, hindi ko alam ang tiyak na dahilan. Natatakot ako na hindi ganoon kadaling makahanap ng kompletong solusyon. Habang nagsasalita ay muling bumukas ang pinto ng kahon. Tumangala si Yang Bo at nakita si Zheng Xiaoyang na lasing ngayon. Binalot ng tubig ang ulo niya. Mukhang gising na siya.
Sa likod niya ay 6 o 7 lalaking nakaitim. Tinitigan ni Zheng Xiaoyang ang babaeng nakaupo sa tabi ni Yang Bo, Lucy, sabay tayong lumaki sa pagkabata. Kahit piliin mo ang talo, hindi ako magrereklamo. Kung pupunta ka dito para magtrabaho, tutol ako, pero kaya ko. Hindi mo hahayaang abusuhin ang sarili mo ng ganito. Pagkatapos nito, kinuha ni Zheng Xiaoyang ang bote ng beer sa mesa at sumugod. Sa gilid ni Wokiyang, puminto sa kabilang panig, hinawakan ang kabilang panig na hawak ang kamay ng bote ng alak. Mabilis na sumunod ang bodyguard ni Zheng Xiaoyang, iyon ay, marahas na saktan ang mga tao. Zheng Xiaoyang, ano ang gagawin mo? Sigaw ni Lucy. Zheng Xiaoyang malamig na ugong, parinleng na gawin kung ano, hit sa akin, nasaktan bilangin ako. Hinawakan ni Yang Bo ang kanyang baso at hindi nagsalita. Sumugod na ang 4 na bodyguard dito. Sila ay mabilis at mabilis. Bagamat ang kabilang panig ay mahusay na sinanay, hindi nila kayang labanan ang paniniil ng mga espesyal na puwersa. Gayunpaman, sa 2 o 3 round, ang 7 bodyguard na dinala ni Zheng Xiaoyang ay natamba na sa lupa. Ang braso ni Zheng Xiaoyang ay hinawakan din ni Wokiyang. Nang makita ang sitwasyong ito, siya ay natigilan at pinagalitan, isang grupo ng mga basura. Pagkasabi noon, naunawaan ni Zheng Xiaoyang ang kanyang sitwasyon. Tumangala siya kay Yang Bo at sinabing, sino ka? Tiningnan ni Yang Bo si Zheng Xiaoyang, at pagkatapos ay tumingin kay Lucy. Nag-alinlangan si Lucy at bahagyang tumango. Ang aking ama ay ang kasambahay ng pamilya Zheng. Ikinaway ni Yang Bo ang kanyang kamay. Nakita ko. Ipinakilala ni Lucy ang kanyang pagkakakilanlan, at natural na naunawaan ni Yang Bo na ito ay isang walang bungang pag-iibigan sa pagitan ng isang bata at anak ng kanyang alipin. Ang pag-iibigan na ito ay hindi maiiwasang sumalubong sa matinding pagtutol. Ang bata ay nagpakasal sa isang magandang babae, at ang anak na babae ng alipin ay nagpakasal ng maaga. Napakadugo. Tumunog ang cellphone ni Yang Bo sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan ito. Hindi niya napigil ang matawa. Tumangala si Yang Bo kay Zheng Xiaoyang at sinabing, hindi ko inaasahan na binhi ka pa rin ng pag-ibig. Pakawalan mo siya. Nakaharap si Yang Bo kay Wokiyang. Inagaw ni Wokiyang ang bote ng beer mula sa kamay ni Zheng Xiaoyang at inihagis siya sa sofa. Dumaan si Yang Bo at sumunod si Wokiyang. Umiling si Yang Bo. Sa tingin mo ba mayaman ako kapag nagsasalita ako ng local dialect? Tinitigan ni Zheng Xiaoyang si Yang Bo at hindi nagsasalita. Nakangiting sinabi ni Yang Bo, ako ay nanggaling sa Hilaga. Ang iyong pamilya Zheng ay namuhunan din ng maraming pera sa Hilaga. Ngayon tila ang pamumuhunan sa Hilaga ay higit na lumampas sa mga ari-arian ng bansa. Nanlaki ang mga mata ni Zheng Xiaoyang. Sino ka, Mr. Zheng? I think we should have some misunderstanding. Lucy and I are just chat happily. Kung hindi ka naniniwala, you can ask her. Yang Bo daw. Tumingin si Zheng Xiaoyang kay Lucy, totoo ba? Oo, daan ni Lucy. Bakit? Hindi mo sabihin iyon? Tanong ni Zheng Xiaoyang. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Daan ni Lucy. Ngumiti si Yang Bo. Makikita mong hindi pa tapos ang kanilang pagmamahalan. Kabanata 702. Treasure Identifying Golden Eyes. Inilahad ni Yang Bo ang kanyang kamay at sinabing, walang away, walang kakilala. Iniunat ni Zheng Xiaoyang ang kanyang kamay, at bigla siyang humakbang para lumaban. Hindi gumalaw si Yang Bo, at hindi gumalaw si Wokiyang. Walang interes si Zheng Xiaoyang. Inabot niya at niyugyug si Yang Bo. Sino ka? Ngumiti si Yang Bo. Magpakilala ka. Ako si Yang Bo, ang amo ng Fuyu Jewelry. Hindi alam ni Zheng Xiaoyang ang tungkol sa kumpanya, ngunit nang makita niyang napakalakas ng bodyguard ni Yang Bo, alam niyang hindi magiging masama ang lakas ni Yang Bo. Mr. Yang, pumunta ka ba sa Pilipinas mula sa norte para maglakbay? Tanong ni Zheng Xiaoyang. Tumango si Yang Bo, pumunta ka sa Pilipinas para maglaro, napakalinis ng dagat dito, mas maganda kaysa sa domestic. Tumawa si Zheng Xiaoyang. Totoo. Napakabilis ng pag-unlad ng iyong bansa, ngunit ang pinsala sa kapaligiran ay masyadong malaki. Ang pag-unlad dito ay hindi mabilis, ngunit ang pangangalaga sa kapaligiran ay maganda. Si Zheng Xiaoyang ay walang gaanong pagkakakilanlan sa China, kaya sa mga tuntunin ng address, tatawagan niyang, bansa mo. Hindi ito hiniling ni Yang Bo. Ang text message na natanggap niya ngayon ay ipinakilala ang background na impormasyon ng pamilya Zheng ng detalyado.
Ang ama ni Zheng Xiaoyang, si Zheng Han, ay mula sa Fujian Province. Upang maiwasan ang digmaan, pumunta siya rito. Nang maglaon, nagsumikap si Zheng Han at pinahahalagahan ng kanyang amo. Pinakasalan niya ang kanyang nag-iisang anak na babae. Sa makatuwid, itinatag ni Zheng Han ang kanyang sarili sa Pilipinas, unti-unting umunlad at kinuha ang pangalawang pinakamalaking bangko. Normal lang na abala si Zheng Han sa pagkakakitaan at walang oras para alagaan si Zheng Xiaoyang. Napakahirap para kay Zheng Xiaoyang na makilala ang tradisyonal na kulturang Chino nang lumaki siya sa gayong kapaligiran. Alam ni Yang Bo na ito ay isang pangkaraniwang pangyayari at wala siyang pakialam. Sa halip, sinabi niya, narinig ko na ang pamilya Zheng ay bibili ng cruise ship at magpapatakbo ng kasino sa dagat. Nagulat si Zheng Xiaoyang, paano mo nalaman? Umiling si Yang Bo. Dahil may gusto tayong gawin, natural walang hangin. I'd like to advise you, or give up. Tumingin si Zheng Xiaoyang kay Yang Bo, bakit? Hayaan mong tanungin siya ng iyong ama kung ano ang ginagawa ni Daing ng gobyerno ng Australia kamakailan. Yang Bo daw. Pagkatapos noon, kumaway siya, Zheng Xiao, dito ka ba maglaro? O lumabas? Tumingin si Zheng Xiaoyang sa mga bodyguard na bumagsak sa lupa at muling tumingin kay Lucy. Sandali siyang nasa dilema. Hindi nagsalita si Yang Bo. Isang malaking karangalan ang makapagsabi ng marami sa isa't isa. Natural, hindi siya magsasabi ng kahit anong malambot. Kumaway si Lucy kay Zheng Xiaoyang. Umupo si Luo Yaohua at sinabing, ito ay talagang isang pagkabigo. Ako ay magkakaroon ng magandang matalo. Tumawa si Yang Bo. Nag-iisa ka ba? Mag-isa lang ako. Saan ito gagana? Bigyan mo ako ng kahit 2 bodyguard na Luo Yaohua Road. Tumingin si Yang Bo sa kaliwat kanang gilid ni Luo Yaohua. Mabilis na niyakap ni Luo Yaohua ang mga babae sa magkabilang gilid, tama na. Hindi nagtagal, humigop ng alak si Yang Bo at lumabas. Kakatapos lang umihi ay maglilinis na sana siya. Bigla siyang natigilan. Sa likod niya ay may matigas na nguso sa likod niya na nagpawis sa buong katawan niya. Lasing na siya, ang daming alak ngayon lang, kaya hindi niya napansin na may lumalapit sa oras. Komportable ba dito? Nagulat si Yang Bo. Sa malumanay na boses ng babae na nagmumula sa likuran, dahil pakiramdam niya ay pamilyar ang boses, at kahit na, nahulaan niya ang pagkakakilanlan at mga damit na sumasayaw ng kabilang partido. Ang babaeng Hapones na may matingkad na mga mata at matingkad na ngipin. Naaalala pa rin ni Yang Bo ang eksena nang hinahanap niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na si Xing Yeking ay inilibing sa ilalim ng lupa ng sinaunang bansa ng Yel ang magpakailanman, Yang Bo Shanshan a smile, naglinis muna ako. Medyo indecent ito. Panipi, isang malamig na ugong ng mga damit na sumasayaw. Nagbihis si Yang Bo, ito ay isang malambot na boses, hayaan mong hugasan ko ang aking mga kamay. Paano magkakaroon ng napakaraming bagay? Ang baril sa kamay ng mga damit na sumasayaw ay pinilit na itaas muli. Nakangiting sabi ni Yang Bo, dancing girl, may sasabihin ka. May sasabihin kami. Panipi, nasaan ang kapatid ko? Huwag mong sabihing hindi mo alam. Nakita mo siguro siya. Yang Bo na nahihiya ng umiti, na misunderstood mo talaga ako, hindi ko talaga nakita. Ganun ba? Hindi nakita ng damit, nakabukas. Bahagyang huminto si Yang Bo. Tumingin siya sa gilid at nakita niya ang anino ng mga damit na sumasayaw. Itinaas ng mga damit ng sayaw ang baril, tinutukan ang likod ng ulo ni Yang Bo, lagi kong iniisip na mabuting tao ka, pero, I expect that you have been lying to me. Dance clothes? You have to believe na hindi talaga kita niloko. Yang Bo daw. Habang nagsasalita, may pumasok na lalaking naka-flower shirt na may matingkad na pula sa bibig. Ngumuso siya, ano ang tinitingnan mo? Gayunpaman, tumingin siya ng malapitan, nakita niya ang baril sa kamay ng mga damit na sumasayaw, at agad na namutla, Sumigaw at tumakbo palabas. Sinamantala ni Yang Bo, the moment when he lost his mind in his dancing clothes, tumalikod at hinablat ang pistol. Pinulot niya ang pistol, pero hindi tama. Masyadong magaan. Hef, naintindihan ni Yang Bolton kung kailan, ito ay larwang pistol. Ang mga damit na sumasayaw ay umuugong ng malamig, tumingin kay Yang Bo, ito na bagay na gintong liryo, mayroon ka ring bahagi. Tiningnan ni Yang Bo ang dance dress, ano Lily? I have already know your business. Last time, may share ka. Pagkatapos ng lahat, ang dance dress ay tumingin kay Yang Bo.
Dahil hindi ka pa umalis dito, ibig sabihin ay may mga pahiwatig sa iyong kamay. Magpalitan tayo ng mga pahiwatig at magbayad ng 5 at 5 puntos. Tiningnan ni Yang Bo ang dance dress, hindi ka natatakot na nilunok ko ang bahagi mo. May kakayahan kang lunukin ito. Ang dance dress ay napaka-disdainful. Tumingin-tingin si Yang Bo sa kanyang dance dress. Nakasuot siya ng itim na uniforme ngayon. Ang kanyang mga binti na nakabalot sa itim na medyas ay lalo na slim. Kung ikukumpara sa damit noong nakaraang taon, halatang mature siya. Okay, sumama ka sa akin. Si Yang Bo, kasama ang kanyang dance dress, ay pumasok sa kahon, ngunit hinuhulaan niya sa kanyang puso kung ano ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, paano siya nakapag-imbestiga ng malinaw. Pagpasok niya sa kahon, may nakita siyang ingay sa silid. Pumalakpak si Yang Bo. Nandito na ang dati nating kaibigan. Tutal pumunta naman siya sa sofa at umupo at hinayaan lang na lumabas ang harapan ng dance dress. Ang dance dress ay yumuko sa karamihan, "Hello, everyone." Damit ng sayaw. May impresyon din si Luo Yaohua, alam din niya ang pagtatapos ng Star Festival, at nagulat siya na nang ahas si Yang Bo na dalhin ang kabilang partido. Liumabilog kamay ng isang panginginig, mataba kamay na naabot sa kwelyo, biglang nahulog down, hayaan ang kanyang tagiliran ng babae ay hindi maaaring makatulong ngunit coquettish. Bahagyang kumunat ang noo ng damit, tumangala kay Yang Bo, "Can we find a quiet place?" Umiling si Yang Bo. "It's fine here. It's okay to talk about." Sabihin mo, tinitingnan ni Yang Bo si Lucy. Lucy, pumunta para tulungang hilahin si Zing Shaola, at sabihin gusto niyang hanapin siya para magkapera. Panipi. Tumingin si Lucy kay Yang Bo nang may kainahinala, at nakita siyang hindi mahilig magbiro, at tumango, "Okay." Pagtingin kay Lucy tingting na kumukulot, ang dance dress ay tumingin sa kahon, walang nagbubukas. Kabanata 703. Treasure Identifying Golden Eyes. Si Zing Xiaoyang ay hindi isang taong walang utak. Ilang taon na siyang tumatambay at may mga kaibigan sa buong mundo. Si Zing Han ay hindi lamang walang pakialam sa kanya, ngunit madalas din siyang nagbibigay ng pera dahil alam niya kung paano maging wasto. Pagkalabas niya sa kahon, sumigaw ang bodyguard. "Zing Xiao? I can't bear it at all." "Sino ito? Napakalaki ng mukha ko at binugbog ang kapatid natin. Tapos na ang lahat. Lumabas ako sa martial arts school." "Zing Xiao? Basta mag-utos ka, hihilahin ko agad ang team at tatawagan lahat ng kapatid ko sa iisang school." "Hindi ako naniniwala. Hindi tayo pwede, gamutin mo sila." "Zing Xiao? Makasigurado ka. Tumawag na ako at may darating." Hinampis ni Zing Xiaoyang ang ulo ng taong iyon, "Sino ang nagbigay sa iyo ng higit na problema?" Natigilan ang lalaki, "Zing Xiao." Malamig na umungol si Zing Xiaoyang. Itinabi niya ang isang kahon at pumasok. Tumangala siya at nakita niya ang isang lalaki at isang babae na magkasamang gumulong. "Umalis ka na dito. Ito ang kahon ni Laozi." Ungol ng lalaki sa kahon. Wala sa magandang mood si Zing Xiaoyang at ayaw sumagot. Tinuro niya ang mag-asawa at sinabing, "Kain na tayo." Pagkatapos noon, lumabas siya at naghanap ng isa pang kahon. Maya-maya ay bumalik na ang mga lalaki. Si Zing Xiaoyang ay nasa telepono, bumubulong. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Okay, alam ko." Ang tawag sa telepono ni Zing Xiaoyang kanina ay hindi tawag sa iba, kundi isang kaibigan niyang Chinese na nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Bo. Matapos marinig ang pagpapakilala ng kabilang partido, natigilan siya. Ang Fuyo jewelry na binanggit ni Yang Bo ay may market value na 20 billion yuan. Kung i-convert sa US dollars, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 bilyong US dollars. Ang gayong yaman ay mas mayaman pa kaysa sa pamilya Zing. Jade King, hari ng alahas. Si Zing Xiaoyang ay may isang uri ng pagkagulat, siya ay mas matanda ng ilang taon kay Yang Bo, ngunit talagang nagsasalita tungkol sa kayamanan, inihagis siya ni Yang Bo ng higit sa isang kalye. Iniisip ang sinabi ng lalaki, napakalalim at hindi maarok ang background ni Yang Bo. Hindi niya maiwasang kabahan. Mabilis na kinuha ni Zing Xiaoyang ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Sa tuwing may makikilala siya na hindi kayang lutisin, tatawag siya pabalik para humingi ng tulong. Tulad ngayon, kailangan niyang tawagan ang kanyang ama. Maya-maya, nag-dial ang phone. Mabilis na sinabi ni Zing Xiaoyang ang kanyang ginawa. "Ito ay kay Zing Han, tatay, ano sa tingin mo ang dapat mong gawin?"
Bahagyang nag-alinlangan si Xinghan, nasuri mo na ba? Nagmamadaling sinabi ni Xing Xiaoyang ang impormasyong nalaman niya. Nagulat si Xinghan, sigurado ka. Mabilis na tumango si Xing Xiaoyang, oo, sigurado. Puntahan mo siya ngayon. Pupunta na ako sa 1 minuto Xinghan daw. Nagulat si Xing Xiaoyang, kailangan ba? Wala kang pakialam, go now. Galit na sabi ni Xinghan. Nagulat si Xing Xiaoyang. Matagal na rin kasing hindi galit ang kanyang ama. Dahil ba masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Yang Bo? Babalik na sana si Xing Xiaoyang sa kahon nang makita niyang paparating si Lucy. Mabilis niya itong pinalibutan at sinabing, Lucy, okay ka lang ba? Hindi. Siya kumibo, di ba? Kung mayroon kang gagawin, dapat mong sabihin sa akin. Panipi. Well, sabi ni Lucy, Mr. Yang, please come on. Well, pupunta ako dyan ngayon. Xing Xiaoyang kalsada. Hindi nagtagal, pumasok si Xing Xiaoyang sa kahon. Napansin niyang may babae sa kwarto. Napakaganda ng babae. Magiliw na kumaway si Yang Bo at nagsabi, Xing Xiao, halika at maupo ka kaagad. Nag-alinlangan si Xing Xiaoyang, Mr. Yang, I'm really sorry. Hindi ko alam ang identity mo noon at nabangga kita. I'm really sorry. Ngumiti si Yang Bo haha, sambit ni Xing Xiao ng ngiti, mangyaring maupo ka kaagad. Nang makaupo ang kabilang partido, itinuro ni Yang Bo ang mga damit na sumasayaw at sinabing, ito ang babaeng nakasuot ng damit na sumasayaw. Mabilis na tumango si Xing Xiao. Ngumiti si Yang Bo. Alam niyang hindi mali siya ang itsura ng dance dress. Dahil naghinala na ang kabilang partido na kamag-anak siya sa pagkamatay ni Shen Yeqing, paano siya madaling bitiwan. Hindi naniniwala si Yang Bo na banibiro niya ang kanyang baril sa banyo. Kung matagumpay ang pakikipagtulungan sa kanila sa pagkakataong ito, natatakot ako na pagkatapos ng tagumpay, ito na ang araw ng pagbabalik. Tinitigan ni Yang Bo ang mga damit na sumasayaw, at dumaan ang kanyang mga mata. Di nagtagal, nanigas si Yang Bo. Talagang nahanap niya ang tanda ng itim na dragon sa baywang ng kanyang kalaban. Ang dance dress ay miyembro din ng Black Dragon Club. Si Yang Bo ay determinado, ngunit sa kanyang puso ay inilagay ang puso dahil nakumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, pagkatapos ay handa siyang mabuti. Dancing damit makita Yang Bo ay nakatitig sa kanyang sarili, hindi maaaring makatulong ngunit malamig na ugong, ano ang ibig mong sabihin ngayon? Ngumiti si Yang Bo. Lahat tayo ay mga dayuhang monghe, ngunit si Xing Xiao ay isang lokal na kontrabida. Marahil ay mas pamilyar si Xing Xiao sa ilang bagay kaysa sa atin. Si Xing Xiaoyang ay nalilito. Narinig niyang sinabi ni Yang Bo, dito lumaki si Xing Xiao. Dapat alam niya ang plano ng Golden Lily. Biglang naintindihan ni Xing Xiaoyang, nandito ka ba para dito? Tumango si Yang Bo na may ngiti na. Bahagyang nag-alinlangan si Xing Xiaoyang. I really heard about this. I heard that there were more than 100 treasure sites of Japan in the Philippines at that time. Maraming naghahanap sa mga taong ito. May clues ka ba? Si Yang Bo ay malumanay na ngumiti, akala ko ba may clue si Xing Xiaowei? Umiling si Xing Xiaoyang. Kung may clue ako, paano ako mananatili dito? Matagal ko nang hinahanap ang kayamanan. Sa kasong ito, hindi madaling gawin. Tinitingnan ni Yang Bo ang mga damit na sumasayaw. Huwag na tayong magpatalo. May mga pahiwatig ako sa kamay, at dapat mayroon ka. Sabay-sabay silang ibigay. Ikinaway ni Yang Bo ang kanyang kamay, hindi talaga. Ang mga damit ng sayaw ay hindi naniniwala, pagkatapos ay makikipagtulungan ako kay Xing Xiao. Wala Yang Bo daw. Dahil wala kang sinseridad, anong pakikipagtulungan ang pinag-uusapan mo? Ngumiti si Yang Bo. Well, alam ko na may isang lugar na maaaring umiiral. Bakit hindi natin ipagpalit? Sa wakas umamin ka na ba? She sneered. Xing Xiaoyang sits aside and stares at them. Hindi niya maiwasang hulaan na ang Yang Bo at dance clothes ay dapat kumakatawan sa dalawang puwersa. Gusto nilang magtulungan, ngunit natatakot silang lumunin ng kabilang panig. Sa ganitong paraan lamang nila hahayaan ang kanilang mga sarili na lumapit at humila sa isang bahagi ng puwersa at pigilan ang isa't isa. Sa ganoong pagsasaalang-alang, dapat ibaba ni Xing Xiaoyang ang kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, nagmamadaling lumapit si Xinghan, nakita niya si Yang Bo sa isang sulyap, at nagmamadaling lumapit. Mr. Yang, ikinalulungkot ko talaga na pinagkaguluhan ka ng aso. Nakangiting sabi ni Yang Bo, Mr.
Zing, welcome ka. Binuo namin ang aming pagkakaibigan. Hindi ito away at hindi tayo magkakilala. Mabilis na dapat magkasama si Zing Xiaoyang, oo, walang away, walang kakilala. Pinandilatan ni Zing Han si Zing Xiaoyang, natitingin kay Yang Bo. Gaano katagal mister? Yang pagdating sa Pilipinas sa oras na ito. Hindi ko alam kung may oras pa ba siyang bumisita sa bahay ko. Tumingin kay Zing Han, nagulat si Yang Bo saglit, ngunit wala siyang pakialam, sige, alis na tayo kapag may oras ka. Sabi din ni Zing Han, ilang eksenang salita at inutusan si Zing Xiaoyang na umalis. Kabanata 704, Treasure Identifying Golden Eyes. Nang makitang umalis si Zing Han, tumingin si Yang Bo sa mga damit na sumasayaw at sinabing, magpalitan tayo ng mga pahiwatig sa isa't isa. Tumango ang mga damit na sumasayaw, kumuha siya ng mapa, pumunta sa isa pang mesa, at nagsimulang gumuhit. Hinatak din ni Yang Bo ang isang mapa. Nag-isip siya ng kaunti at gumuhit ng isang lugar. Ayon sa pagkakasunod-sunod, ito ang penultimate na posisyon sa Tala-arawan, ngunit ito ang unang lugar na kailangan niyang hanapin dahil kailangan niyang itulak pabalik. Hindi nagtagal, nagpalitan ng mapa ang dalawang panig at nakita ang posisyong iginuhit ng bawat isa. Laking gulat ni Yang Bote dahil ang mga damit na sumasayaw ay nakaguhit din ng parehong posisyon. Nangangahulugan ba ito na ang itim na dragon ay may pangunahing palatandaan? Ang mga damit na sumasayaw ay curious din na tumingin kay Yang Bo, sabi ni Mr. Yang walang clue. Tumawa si Yang Bo. Miss Dancing Dress is not bad. Habang nagsasalita, inilagay ni Yang Bo ang mapa sa mesa. Zing Xiao, ibigay mo ang mapa na ito sa iyo. Kung hahanapin mo ito, ibibigay mo ito sa pamilya Zing. Kapag nahanap mo ang treasure land, ibabahagi natin ito ng pantay-pantay. Tiningnan ito ni Zing Xiaoyang at nagulat, ngunit sa kanyang mukha ay nakita niya ang labis na kagalakan. Salamat sa tulong mo. Aayusin ko na agad may hahanapin. Pagkatapos noon, inutusan siya ni Zing Xiaoyang na bumaba. Ang dance dress ay tumingin kay Zing Xiaoyang, sabihin sa iba na hanapin ito. Hindi ka ba pumunta doon? Panipi, Zing Xiaoyang Aileng, siya ang pinakamatandang young master, kailangang pumunta ng personal. Gayunpaman, ang mga damit ng pagsasayaw ay hindi kayang pamahalaan ng labis. We all want to go. Hindi ba dapat magkasama tayong masaksihan ang ganoong mahalagang bagay? Mabilis na tumango si Zing Xiaoyang, oo. May punto ang mananayaw na. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Bo. Sa totoo lang, ayaw niyang pumunta doon. Sana ay mapalaban niya ang Black Dragon Club sa pamilya Zing. Bagamat iginuhit niya ang lokasyon ng kayamanan, hindi sigurado kung may kayamanan dito. Natural, hindi tatuton si Yang Bo sa oras na ito. Kinabukasan, naghanda ang party at dumiretso sa destinasyon. Ang lokasyon ng kayamanan ay sa tabi ng lawa. Pagdating ng mga tao, nagtayo muna sila ng kampo. Ito ang simula para hanapin ito. Pagtingin sa umaasan bang koponan, bahagyang kumunat ang noo ni Luo Yaohua, ito ba ang paraan para hanapin ito? Tumawa si Yang Bo at sinabi sa isang mahinang boses, ayusin ang mga tao upang bigyang pansin ang paggalaw sa paligid. Nakapasok na ang mga damit na sumasayaw sa Black Dragon Club. Nagulat si Luo Yaohua, ano? Black Dragon Club din ba siya? Panipi, bulong ni Yang Bo, manahimik. Papatayin mo ba lahat? Panipi. Mabilis na tinakpan ni Luo Yaohua ang kanyang bibig, at pagkatapos ay tumugon siya, siguradong iba ka o iba. Natigilan si Yang Bo saglit, at pagkatapos ay nag-react. How can I talk nonsense? May tato ba ang mga Black Dragon sa katawan? Lo Yiyuwa Road. Hindi nakaimik ang batang si Bolton. Hindi naman niya. Masasabing nakakakita siya, di ba? Tanggapin mo Lo Yiyuwa Road. Well, hanapin mo ang kayamanan. Yang Bo daw. Bagamat natukoy na ang pangkalahatang saklaw, napakahirap na hanapin ang partikular na pasukan. Hindi nag-alala si Yang Bo. Nagtago siya sa kanyang tolda at pinag-aralan ang kanyang kwaderno. Ayon sa kwaderno, ang kayamanan ay hindi inilibing sa isang kuweba, ngunit sa bodega ng isang lokal na residente. Upang pagtakpan ang sikreto, malupit nilang pinatay ang lahat ng tao sa nayon. Gaano kalaki a seller B? Iniisip ni Yang Bo ang problemang ito. Normally speaking, hindi masyadong malaki ang seller dahil mainit at mahalumigmig ang Pilipinas sa buong taon at mas mababa ang temperatura ng deep seller. Gayunpaman, ang seller malapit sa ang lawa ay madaling tumagas.
Bakit ang mga taga-nayon ay naghukay ng isang bodega ng alak noong mga taong iyon? Si Yang Bo ay walang ideya tungkol sa problemang ito, ngunit siya ay nakumpirma kahit isang bagay, ang seller ay dapat na matatagpuan sa nayon o sa gilid ng nayon. Hindi siya lumabas upang hanapin ang kayamanan, ngunit nagpahinga sa kanyang tolda. Hindi nakatulog ng mahimbing si Yang Bo. Narinig niya ang malalambot na yabag at hindi niya napigil ang mapaungol dahil nandito na, pasok ka na. Pumasok ang mga damit na sumasayaw. Nakasuot siya ng field uniform at horsetail. Tumingin siya kay Yang Bo. Busy ang iba, pero tinatimad ka dito. Tumawa si Yang Bo at hindi bumangon. Ang paghahasa ng kutsilyo ay hindi nakakaligtaan ang mga ngahoy. Pagkatapos nito, ibinaling ni Yang Bo ang kanyang ulo at tiningnan ang mga damit na sumasayaw. Dahil mahahanap mo ang lugar na ito sa mapa, dapat mayroong mas detalyadong impormasyon. Bakit hindi mo ito ibahagi? Iyan ang gusto kong sabihin, ngumuso ang mananayaw na si Yang Bo na tumawa at sinabi ko muna. Pakisabi sa akin ang mga detalye ng mabilis. Mga damit na sumasayaw na nakatitig kay Yang Bo, ito ang yaman ng bansang Japan. Sa paglipas ng mga taon, ang estado ng Japan ay nakahanap ng higit sa 10 kayamanan dito. Sa hinaharap, mas maraming kayamanan ang makikita. Tiningnan ni Yang Bo ang mga damit na sumasayaw. Hindi ito ang kayamanan ng Japan. Ang mga kayamanan na ito ay dapat na dambong mula sa China at Timog Silangang Asya, hindi ba? Hindi ko alam kung paano ka may mukha upang sabihin iyon. Panipi-panipi, pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Yang. Malamig ang mukha ni Bo, tumingin siya sa likod ng dance dress na papaalis, pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay uusad na ang kanyang aksyon. Kinagabihan, bumalik si Zhing Xiaoyang sa kampo at nakitang hinihintay na ni Yang Bo ang kanyang sarili. Mr. Yang, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Zhing Xiaoyang. Ngumiti si Yang Bo. Zhing Xiao, kailangan mong mag-ingat. Ngayon ay nakakita ako ng isang batang babae na nakasuot ng damit na sumasayaw. Sinabi niya na ang mga kayamanang ito ay pag-aari ng estado ng Japan. Ang mga Hapon ay nakakuha ng maraming kayamanan dito nitong mga taon. Hindi ko alam kung nasaan sila, sobrang confident. Bahagyang natigilan si Zhing Xiaoyang at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Yang Bo, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya, ang kayamanan ay hindi nahanap, kaya sabik na ibaling ang kanyang mukha. Kaya lang hindi mo naisip na nahanap mo na. Sabi ni Yang Bo, tumalikod at umalis. Nang bumalik si Luo Yaohua at ang iba pa sa kampo, nagtanong si Yang Bo sa mahinang boses, nahanap mo na ba? Tumango si Luo Yaohua, nahanap ko na ang bodega ng alak, dahil ang lawa ay lumiit ng malaki, kaya't ito ay higit pa sa paglalarawan. Gayunpaman, ang pasukan ay natagpuan. Tumango si Yang Bo, nahanap din ng lalaking sumasayaw ng damit ang pasukan na ito. Bahagyang nag-alinlangan si Luo Yaohua. At that time, magkasama kami. I just checked it and not take close look. I don't know if they found out. Tumawa si Yang Bo, makakatiyak ka, ang kanilang impormasyon ay higit pa sa aming pinaniniwalaan, dapat mahanap. Pagkatapos noon, tumingin sa labas si Yang Bo at sinabing, may magandang dulang mapapanood ngayong gabi. Dapat handa na tayo, so soon. Nagulat si Luo Yaohua. Hindi masyadong nagpaliwanag si Yang Bo. Lumabas siya ng tolda at tinawag ang lahat ng tao. Bulong niya, maghanda ka ngayong gabi. Si Yang Bo ang may pinakamaliit na bilang ng tao. 10 tao lang ang hawak niya. Si Zhing Xiaoyang ang may pinakamaraming tao. Daan-daang tao ang dinala niya, ngunit karamihan sa kanila ay mga mandurumog. Ang pinakamakapangyarihan ay ang dance dress, mayroon siyang higit sa 30 katao, bawat isa ay malakas at makapangyarihan. Kabanata 705. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Hindi nagtagal, si Yang Bo at ang kanyang partido ay tahimik na lumabas ng tent, naghahanap ng magandang mapagtatagwan. Si Yu Junyao ay nakahiga sa tabi niya at tumawa si Yang Bo. Ang pera at sutla ay nagpapakilos sa puso ng mga tao. Bagamat hindi malinaw kung bakit labis na pinahahalagahan ng asosasyon ng itim na dragon ang ari-arian, dapat ay isang malaking ani para sa kanila ang matuklasan ang kayamanang ito, at hindi sila susuko. Bahagyang nag-alinlangan si Liu Pangzi at sinabing, sa simula, ang itim na dragon ay ipagbabawal bilang itim na astringent, ngunit walang balita mamaya. Sa pagkakataong ito ay biglang lumitaw.
Dahil ba ang itim na dragon ay nais na bumalik kaya kulang ang pera? Umiling si Luo Yaohua. Hindi, mafia organization sila. Dahil gusto na naman nilang lumabas ng bundok, hindi ba sila dapat mangolekta ng protection fees? Natatakot ako na hindi ganoon kadaling yumaman sa mga yaman na iniwan ng Golden Lily. Tsaka, hindi ba ang Shanko Group ang pinakamalaking underworld organization sa Japan? Napakunot ang noo ni Yang Bo sa narinig. Bagaman ang grupong Shanko ay isang organisasyon ng mafia, marami sa kanilang mga negosyo ay karaniwang whitewash. Kaya sa paglipas ng mga taon, ang asosasyon ng itim na dragon ay nais na maipanganak muli, kaya hindi ito maaaring pumunta sa lumang paraan, kaya tinitingnan nila ang mga kayamanang ito. Panipi, diniin ni Yang Bo ang kanyang kamay. Don't say more. Manahimik ka. Dapat nandito na sila. Habang nagsasalita siya, malabong nakita ni Yang Bo ang 23 tao at lumapit sa kanilang kampo. Ang dumating ay sumasayaw ng damit. Malinaw, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Yang Bo at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Umiling si Yang Bo. Dahil sa kasakiman ni Shin Ye-king kaya sila nanatili dito magpakailanman. Ngayon, ang dance dress ay nasa lumang kalsada na naman ng kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang mga motibo ay mas komplikado. Dala ang alon ng mga damit na sumasayaw, ang mga tao sa paligid niya ay sumugod sa barracks ni Yang Bo at ng kanyang party. Maya-maya, nagkaroon ng ingay sa di kalayuan. Nakita ni Yang Bo si Zhing Xiaoyang na paparating kasama ang kanyang mga tauhan mula sa malayo. Medyo huli na dumating si Zhing Xiaoyang. Natatakot ako na pumunta siya sa Japanese tent at nakita niyang walang tao, kaya nagmadali siyang pumunta dito. Nagmamadaling lumabas ng tent ang mga damit na sumasayaw, galit, ngunit lumingon upang makitang sumugod si Zhing Xiaoyang, mabilis niyang tinawag si Zhing Xiaoyang, anong ginagawa mo dito? Habang nag-uusap, inilabas ng magkabilang panig ang kanilang mga baril at humarap sa isa't isa. Nagkatinginan si Zhing Xiaoyang, kamusta ka dito? Sabihin mo sa akin ang totoo kung kayo ni Yang Bo ay mangangalunya at mangangalunya. Niloko ninyo akong dalawa sa pamamagitan ng pagsasama. Nairita ang dance dress sa pangungusap na ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at akmang ibubuka ang kanyang bibig. Bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ni Zhing Xiaoyang at bumagsak sa lupa. Hindi siya pinayagang ibuka ang kanyang bibig. Sumigaw si Zhing Xiaoyang, awayin mo ako, patayin mo sila. Ang magkabilang panig ay halos pareho ang tindig, nakahiga sa lupa sa parehong oras sa pagbaril. Dahil hindi naman kalayuan ang distansya ng dalawang panig, mabilis na tumaas ang mga nasawi. Kahit na ang lakas ng gilid ng damit ng sayaw ay napakalakas, maraming tao ang nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay, at ang paraan ng pagbaril ay napakatumpak, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kabilang panig ay may napakaraming tao at sapat na firepower, na mabilis na pinigilan. Si Yang Bo at ang kanyang partido ay nagtatago sa malayo at nanunood, kung magpapaputok ng malamig na baril o hindi, ngunit ang malamig na baril ay naglagay ng napakataas na antas, upang hindi mapansin ng magkabilang panig. Gayunpaman, makalipas ang mahigit 10 minuto, ang dalawang panig ay namatay at malubhang nasugatan. Bilang karagdagan, ang malamig na baril ni Yang Bo at ng kanyang partido ay nabawasan ang bilang ng mga tao sa eksena ng higit sa kalahati sa isang iglap, at nagkaroon ng maraming kalungkutan sa hangin. Nalaman lang ni Zhing Xiaoyang ang problema sa oras na ito. Parang hindi na lumabas si Yang Bo. Baliw, nabaril ka. Napagalitan at nag-react si Zhing Xiaoyang. Tumakbo si Yang Bo sa kanya at sinabi ang mga salitang iyon. Hindi ba niya hinintay na lang ang pagkakataong ito? Basta, sa oras na ito, gustuhin man niyang huminto, pwede bang huminto ang kabilang partido? Ngayon, ni isa sa kanila ay walang nang-ahas na huminto, sa takot na kapag tumigil sila, sila ay lamunin ng kabilang partido. Makalipas ang mahigit 10 minuto, marami ang namatay at nasugatan sa dance dress side. Talaga, walang gaanong firepower. Ganoon din kay Zhing Xiaoyang, ngunit mahigit 10 tao ang natitira. Sa wakas ay itinigil na ng dalawang panig ang labanan. Ang mga damit na sumasayaw ay hindi nang ahas na tumayo, sumigaw siya sa gilid, Yang Bo, alam kong malapit ka, mabilis kang lumabas sa akin. Sinabi ni Yang Bo, barilin ang lahat ng mga Hapones, at may natitira pang 6 na tao. Isa para sa bawat isa, patayin sila. 10 sa panig ni Yang Bo ay mga espesyal na sundalo.
Ang kanilang mga kasanayan sa pagbaril ay hindi pangkaraniwan. Inutusan sila ni Yang Bo na magpatuloy, at handa na sila sa lalong madaling panahon. Habang bumubulong si Yang Bo, 3, 2, 1. Ang tunog ng putok ng baril, isang tunog lang mula sa 6 na baril. Biglang hindi na nakabukas ang ulo ni Yang Bo, at nakita niya ang higit sa isang butas sa kanyang ulo. Panipi, Yang Bo? Asshole. Sumasayaw na damit ang galit na galit. Hindi tumugon si Yang Bo. Maya-maya, si Yang Bo ay nagtatago sa likod ng malaking bato. Sabi niya, nakipagkamay ka ba at nakikipagkasundo? Sa lupa, huwag maglakas loob na gumalaw kahit kaunti, Yang Bo, bakla ka. Mukhang komplikado si Zhing Xiaoyang. Tumingin siya sa kanyang tagiliran. Kahit na siya ay isang lokal na tyrant, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para mabayaran, napakaraming bilang ng mga nasawi minsan. Dancing girl, alam mo na siguro ang lokasyon ng treasure. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Zhing Xiaoyang kalsada. Dance clothes cold home, bakit hindi mo tanungin si Yang Bo? Alam din niya ito. Tanong ni Zhing Xiaoyang. Huwag mong isipin na wala siyang alam. Mas alam niya kaysa sa akin si Yang Bo na nagtago sa likod ng bato, mga damit na sumasayaw, sa tingin mo ba maniniwala si Zhing Xiao? Nag-alinlangan sandali si Zhing Xiaoyang at hindi niya alam kung paano haharapin ito. Zhing Xiao, hanggat papatayin mo si Yang Bo, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan na ito. Lalong nag-alinlangan si Zhing Xiaoyang. Sinabi ni Yang Bo, hanggat papatayin mo ang babaeng ito, uunlad ang iyong negosyo, at mas mabuti sa hinaharap. Sa pagsasalita, ang dance dress ay umusad ng husto, ngunit malapit ito kay Zhing Xiao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita siya ng bato at nagtago sa kabilang panig. Hayaan si Yang Bo at ang kanyang partido na walang paraan upang malutas ito. Alam din ni Zhing Xiaoyang ang tendensyang ito. Ayaw niyang magkaroon ng sama ng loob sa Black Dragon Society. Sinabi pa niya, dancing girl, pwede kitang bitawan. I just hope you can say more good words in the future. Tumango ang mga damit ng sayaw, makatitiyak ka. Pagkatapos noon, ang mga damit na sumasayaw ay pumunta sa malayo. Hindi makita ni Yang Bo ang anino dito. Walang paraan para bumaril. Tumingin si Zhing Xiaoyang sa likod ng kanyang damit na sumasayaw. Ito ay para tingnan si Yang Bo, Mr. Yang, ano ang susunod kong gagawin? Sumimangot si Yang Bo at malamig na ngumuso. Wala man lang sumagot.